Balikan ko lang po yung sinasabi nyo nga po na confirm may yung recommendation nyo na 10 personnel ng BOC Opo, ang opo. kakasuhan. Sir, isa sa publiko nyo po ba ang pangalan ng mga personnel na ito? At sa ngayon po ba nandyan pa sila sa BOC? Ganito po yun kasi siyempre kailangan talagang ma-perfect namin yung due process para pag pumunta ho tayo sa pagkaso na hindi naman po ma-dismiss. More than 10 po yun. Tapos na po yung show cause orders nila. Nag-submit na ho sila last week nung kanilang mga sagot doon sa tungkol inggil dito sa usapin nga po nito. But dumaan sa kanila at nakalusot po itong mga sasakyan. Ano? So from there, at trabaho na po naman ang aming investigation at legal, ano ang magiging pananaw namin at paniniwala doon sa kanilang mga sagot. At pagkatapos po nun, doon po kami magkakaroon sino sa kanila ang talagang sasampahan po namin ng kaso. Nandun pa lang po tayo. So probably next week matapos po namin yung aming evaluation sa investigation. And then magkakaroon na po kami ng rekomendasyon. Sino po sa kanila ang talagang sasampahan Makakasuhan. po na natin ang kaso. Opo, kailangan po may basis po para humatibay po kasi yung pagtindig po ng kaso sa korte. Oo. Commissioner, anong kaso po ang plano ninyo na ikaso dito sa mga taong ito? Ano nakita ng BOC na kapabayaan na ginawa nila? Ganito po kasi pagdating sa well, of course, yung anti-smuggling law nandyan po lagi naman po yan. Pero titingnan po natin kung may iba pa hong batas na pwede namin gamitin. Kasi ang nakita po natin dito, sa ngayon, posible po yung kolusyon sa may fraud po ito, may mga pinakeng dokumento. Maaaring bukod po sa anti-smuggling law natin, sa CMTA, magagamit po natin yon. Pero ganito naman po ang maganda para maging matibay po yung kaso. Bago po naging ombudsman si Secretary Remulla, supposed to be meron kami formal agreement na pipirmahan na dun sa case preparations pa lang, magka-partner na ho kami upang again, hindi po, upang maging malakas po yung documentation sa case preparation at pagsampa po ng kaso, matibay po.